kabos. Lakad-lakad kami. Lakad lang para exercise. Tumasal. Siguro ito ang mga damit. Sarap ng hangin mga kabos. Tanggal lang problema mo sa hangin. Kasarap. Lamig. Sana ganito ang hangin sa atin sa Pilipinas mga kabos. Mga Pilipino naman talaga nanonood sa amin Mrs. Kabos Kaya yun ang masabi ko. Sana ganitong tempo sa atin sa Pilipinas. Hindi na tayo mangailangan ng aircon. Tambay tayo sa loob ng bahay. Kahit electric pan lang. Malamig ang hangin. Para minus tayo sa gastos. Kaya minsan mga kabos, pura lang, ganahan kang magbakas sa Pilipinas para mapigilan ka kapag kaunti lang dala mo pira dahil, klaro, kaya sa iyo lahat. Tapos, hindi ka pwede magpahinga sa loob ng bahay kung hindi ka naka-aircon. Wala nga. Kasi ang katawan kasi natin mga kabos, nasanay na sa malamig na lugar dito sa Espanya. Kaya pagdating sa Pilipinas, parang mainit ang katawan mo dahil sobra kasi init mga kabos kahit sa gabi. Walang lamig. At paghubad ka pa sa labas, hindi ka rin lamig. Kaya, kailangan talaga mga kabos. Medyo kapal-kapal ang laman ng pitaka natin kapag uwi ka ng Pilipinas. Kasi, aircon. Katulad dito ba, lumabas ka lang. Manood ka lang ng TV sa bahay, sa loob ng bahay mo. Ang presko ng hangin, buksan mo lang bintana, pagkasarap. Sus, dito. Wala kang mga kabos. Ang problema dito mga kabos, kung mayroon kang makain, may kwarta ka sa bangko kaunti. Hindi ka tulad sa Pilipinas ka. Klaro, makakain ka ng masarap dahil Pilipino Yun yung sinasabi ko, masarap. Mga pagkain sa atin, wala na sa kalahati ang sarap dito. Ang panahon lang, mas masarap dito. Pero sa pagkain, mas masarap sa atin mga kabos. Kasi maraming klaseng luto mga kabos na ang sarap. Mga wala dito. Sa prutas, doon. Pares-parehas lang. Kasi maraming prutas sa atin nga wala din dito. Maraming prutas dito nga wala doon. Pero sa pagkangay mga kabos sa Pilipinas hindi na mawawala. Wala nang prutas dito sa Espanya. Yun yung prutas sa Pilipinas. Kasi maraming nag-deliver sa iba-ibang bansa. Ang problema lang, ang laman ng bulsa mga kabos. Kaya mo araw-araw magprutas ka. Kasi pagkamahal, kakain ka ng isang pirasong naranja. Kailangan 35 pesos ang puhunan mo, isang piraso lang. Kakain ka ng isang mansanas, kailangan mayroon kang 25 pesos. Aber, samantala dito mga kabos, nagsawa ka na barato lang ang prutas, tapon-tapon na lang, tapon. Yan ang problema mga kabos sa atin. Dahil ang pangwarta kasi sa ating Pilipinas, kaya walang Pilipino mga kabos na hindi maghangad na makarating ng ibang bansa. Dahil nga sa hanap buhay natin. Yan lang. Dito mga kabos, wala mang Pilipino kahit anong kagaling mong mamamasada Pilipinas. Pagdating dito, bagsak ka sa restaurant kaya binis bahay. Kasi wala man namamasada dito. Taxi mo lang. Sa bus, hindi naman basta-basta makapasok ng mga driver. Tulad sa mga bus, taxi. Kasi ang bus, mahirap Hindi ka basta-basta haluhin. Habal-habal. Sa atin kasi dami. Ang daming pagtrabahoan mo parte sa pagdadriver kabos. Kaya walang problema. Kahit kariton, pwede ka mag-drive ng kariton Tricycle nga, ikaw lang maghila. Ito naman sa Chinese, tao maghila sa kariton. Yun. Dawit ka sa bangka. Oo, sa atin ba? Maraming pangwarta pero yun na nga. Kulang sa paggastos natin araw-araw na kabos. Kaya ang katay mga Pilipino, kagad talaga nga
makarating dito sa ibang bansa. Yun. Yan lang masabi ko mga kaabos. Pero kung sa tiyempo, masarap talaga ito mga kaabos. Ngayon nga sarap ng hangin mga kaabos. So, tahimik. Kita mo naman paligid ito mga kaabos. Wala, tahimik. Lakad na mga kaabos kasi bakit naman yung matagal-tagal din kaming walang upload, 3 araw ata mga kaabos kasi yan tumaas ang uric acid ko, lumaga ang paa ko, kaya ngayon ako nakalakad ng medyo mahusay-husay pagkalakad. Kahapon medyo masakit pa nga kapag lakad ngayon wala na, lumaga pa kaunti pero ayos na mga kaabos. Balik exercise naman tayo, video tarang kaunti. Yan lang mga kaabos. Ikot lang dito. Kasi yun lang, magsalita tayo. Yan, ano ko lang mga buhay-buhay namin dito. Tulad naming dalawa ng Mrs. Kaabos nga, pensyonado na kami. Pensyon namin dito namin ginagastos. Nagbabayad pa kami sa bahay namin at titirahan. Lahat naman tayo nagbabayad wala, tama lang, may tirahan lang kaunti, kaunting-kaunti lang. Obligasyon. Dami mga kaabos. Bayaran. Pero ang pensyon namin mga kaabos, dyan namin dadali sa Pilipinas. Talagang malaki sa kwarta sa atin. Madadala lang namin kapag kami magkakasyon dyan. Dito kasi kami mga kaabos, hindi mo mawala. Kasi talaga dito. Yan. Pero yung service namin, pupunta kayo malayo, gagastusan namin ng gasolina, bigyan ni Tsata. Nakabili si Tsata ng bagong service. Yung dati niyang ginagamit yung kutsi sa amin, niya binigay para may service kami. Kasi yung Babalik namin yan. yung kutsi kasi namin mga kaabos, yung Toyota Corolla, lumang-luma na yon. Ang makina nung bigla lang nagkararkal. Kaya Babalik din natin sa kanya. bago kami Mrs. Kaabos pumunta ng Amerika, tinapon ko na sa tapudanan sa mga kutsi. Ayun. Pagwartahan din nila yung mga kaabos kasi kukunin man nila ang mga mga gulong, mga yanta. Ganun lang yun. Ang UUP noon, yung kahalang pero makina, buo yun. Maraming sila kukunin mga pisa doon. Daming bumili doon siguro may-ari ng mga talyer. Sila kumukuha ng mag-order ng sa iyo. Bago pa kayo gulong nun. Yung 4 na gulong mga kaabos, bago pa yun. Tapos puno pa ang tangke, puno pa yung gasolina. Kami matapos. Okay lang yan kasi wala na Paalis na kami, pupunta na kami ng Estados Unidos. Alaalang tatambay namin, magsila kami bayad sa insurance. Ayan. May kwento lang namin mga kaabos. Buhay-buhay namin dito. Okay lang. Naka-graduate din kami sa paghihirap sa sa Bisaya pa, sa paningkamot na mo nga makarating kami ng ganito nga bibisyo na kami. Hindi po sabihin nga nagbubilaw mga kaabos kasi hindi nyo maintindihan sa Pilipinas. Bibisyo na kami, naabot talaga namin bagaba sa estudyante, naka-graduate na kami, hirapan sa mga trabaho. Lang kinikwento ko sa mga kaabos. Kayo mga batanon na nagtatrabaho pa sa atin o kaya dito sa Espanya, tiyaga lang, huwag niyo intindihin. Araw-araw ang ginagawa ninyo. Yun lang, huwag niyo bilangin ang taon. Basta sige lang. Matamitin ninyo ang pinapangarap ninyo sa buhay na magiging masaya. Masarap ang buhay ninyo kayo. Ay makatulad namin ng Mrs. Kaabos ka. Papasil-pasya lang. Yun.
Dito tayo guys, may, Doon? o sa may ano, yung may hagdanan ng stainless. Yan, makamit yun yan. Dahil na sa mga anak namin, teka lang. Kami nga sa Miss Cam, karating kami dito. Ano na eh, 40 na ang edad eh. 40 na ang edad, nakarating kami dito. Kita nyo? Sa 31 anyos. Saka ako, ngayong November matapos, 31 na ako, 31 anyos na ako dito. Isipin nyo yung matapos. Nakanip na, nag-graduate ko pa rin ng paghihirap ko sa pagtrabaho. Kaya sabihin ko lang sa inyo matapos, lalo na sa mga anak ko, kaya sa mga subaybay sa amin, kahit sino, ingatan lang ang sarili ninyo. Huwag kayong basta-basta kayo kumita kayo ng kwarta pagdating ng mag-abusan kayo. Wala, inom, kaingaw lang limit. Mahirap mga kaabos. Dito na lang tayo pakyat. Sa ano yan, sa katawan nyo kalating mga kaabos. Hindi yan lilipat sa ibang katawan ng tao mga kaabos. Yung kinakain yung mga bawal sa katawan ninyo yan, mag-ipon yan mga kaabos. Ngayon wala na mapaglagyan sa katawan ninyo, lalabas ngayon ang sakit. Yun, saka kayo magsisi mga kaabos sa kaabusado ng tao, sa kalusugan sa katawan. Kahit ano lang kainin, kahit ano lang tasak sa bunganga, kung may kwarta yan, ano lang inumin. Yun, pagdating ng bandang huling napupuno na ang katawan nyo, lalabas na ngayon. Ang ibig sabihin napupuno na, lalabas ngayon ang sakit. Ay nako mga kaabos, diyan na ang pagsisisi, huli na mga kaabos. Ako nga hindi ako bisyoso pagkatao, totoo naman talaga, hindi ako lasinggo. Hindi ako lasinggo mga kaabos, pero tamo, ang taas ng uric acid ko, nadali pang kidney ko, may mga ibang sakit pa ako. Kaya hindi mo masabi talaga mga kaabos eh. Hindi ako lasinggo sa kabataan ko. Trabaho lang ako ng trabaho. Kumukay, walang check up. Kain ang kain. Kasi na, yung hanap buhay ko mga kaabos, round din ako eh. Kaya ang sinasabi ko, opisina lang ang hindi ko nasubukan trabahoin kasi hindi ko yung linya yan. Pero kung parte sa trabaho nga mahirap, nasubukan ko mga kaabos. Kaya yun ang sinasabi ko nga, abuso parte sa pagkain. Yan, pag mapuno ng katawan mga kaabos, lalabas na ngayon yan, naging sakit. Ayan, mahirap na. Dito kami papanik mga kaabos, mahaba ito, mataas ito, mahirap. Ayun ang sinasabi mga kaabos na ingat lang para makanta ninyo ang nakanta namin ni Mrs. Kaabos nga magpipensyon. Ang sarap ng buhay mga kaabos. Uy, wala magsabi sa'yo, basic kang maaga kasi may pasok ka. Kaganda. Pero hindi kami talaga yung nagising kami tanghali. Talaga umaga talaga kami kasi ang kapatid ko si Mrs. Kaabos, maaga pa sa manok magising. Wala nga. Maaga pa sa manok magising. Alas 4:30, gising na eh. Klaro ikaw, magising ka na rin. Paano ka makatulog uli? Kaya, mahirap eh. Sarap ng hangin matapos yung sinasabi ko na ganito na sana ang tempo sa Pilipinas. Hindi tayo malakihan sa bayan sa kuryente. Yung i-aircon natin maghapon, magdamag. Bili lang natin ang pagkain natin mga kaabos. Mga gulay, mga prutas, ulam. Kasi laki ng bayaran natin sa kuryente. Kaya nga yung sinasabi ko, katulad natin na dito sa ibang bansa, pag magbakasyon, kailangan medyo puno ang taka dahil sa iyong taya eh. Ay walang papanhek. Ipunin mo ng 2 taon mga kaabos. Isang gatungan lang yan sa Pilipinas. Alam niyo yan. Walang tao nga natutuwa pag uwi dito sa Espanya. Iniisip kasi yung mga nandoon pag abroad ka. Tapos ang mga kapitbahay natin nga, mga mahirap din, ang isip, mayaman ka na. Para malaman nila nga ang pamasahe natin sa Philippine money eh, kasi 100,000. Aba,
Talaga yaman talaga na pala dito abroad. Pero hindi nila alam nga naghihirap tayo dito sa ibang bansa mga kaabos Ay nako. Yayaman ka kapag mag-ipon ka na mag-ipon. Gusto ba niyo mga kaabos nga yumaman kayo nga payat? Butog balat na lang kayo? Yayaman talaga ang tao mga kaabos. Huwag kumain. Kumain ka lang sa isang beses. Huwag kang tubig lang. Huwag. Bakit nandiyan may nakabo sa ato? Ano? Ano naman ito upuan naman ito. Kaya, yun ang akala nila mga kaabos. Normal lang sa tao na mag-speak na tayo pag umis sa Pilipinas, marami tayong kwarta. May kwarta talaga tayo mga kaabos. Pero pagdating ng katapusan ng buwan, wala na. Medyo maghagilap ka na. Pagsakay mo nga sa plano papunta dito sa Espanya, pagbalik mo, baka ang kwarta ng Pilipimani, hindi na mabot ng 3,000 Ayun ako. Wala nga. Okay lang yan, mga kaabos. Bahala sila mag-speak na mayaman ka na. Basta importante, hindi tayo mayaman. Umuwi tayo sa Pilipinas kasi yun ang lupa nating pinaggalingan. Babalik ka pa rin. Hindi ka makapangako. Ang tao nga, nangangako nga hindi sa babalik sa Pilipinas mga kaabos. Wala, patay na yun. Hindi talaga sa makabalik, patay na Pero habang buhay siya, ay nako, pwede ba yan? Kaya mahirap. Kahit abutan tayo ng ilang taon, papakita pa rin tayo sa lupa nating sinilangan. Yan ang sinabi ko mga kaabos. Kaya, ayan, papansin ko dito mga kaabos. Mga kaabos, kali kayo sa baba, yan. Doon sa may mga kutsing baan. Papanik pa kami doon sa, ayun nangaw-kanaw pa, ang dulo. Ganda ito mga kaabos kasi, ang hawakan mo, stainless. Wala delikado ka. Madong kamay mo kasi, namuti, stainless. Saan mo naman yung mga kaabos? Nagdaan ako ng driver mga kaabos. Nangutang ako sa bangko sa atin sa Pilipinas ng motor. Ginawa ko sa tricycle. Ito ganito mga kaabos. Kailangan ito mga bumper sa kotse, bumper sa jeep, bumper sa tricycle. Mahal ito sa atin mga kaabos. Hindi ito mga kaabos wala. Tampak na ang bisikleta ano ito na ginagamit? Tatlo yan. Oo. Hindi na kayo. Ganito sa mga kamatis mga kaabos. Hindi na ito kain. Ano pa? Ito man ang karaang bahay dito rin. Ito ang karaang bahay. Ito ang pinaka. Walang ibang bahay. Ito lang. Ito lang siya lang. Bisikleta mga kaabos. 3 piraso. Sulok. Kaya wala lang na mga kaabos Barato lang kasi para sa kanila. Kantinag ng bisikleta dito Patapon mo lang ilang basurahan nga laplap. Ay nako. Wala lang sa basurahan mga kaabos ikaw? Dito tayo sa baba o paakyat pa? Paakyat tayo. Dito lang tayo baba. Ikaw mga kaabos kung manghinayang ka, daputin mo talaga. Wala nga. Ito mga bago, ito mga bahay mga kaabos. Mga bago ito. Pag unang katapusan ng pasan ito, ang lago ng ito na mga yun, bagong mga kaabos ganda na naman tingnan. Di pa nga tumubo Binawir na mga kaabos. Ang ginagamit mawir ito mga kaabos, ang driver nakasakay. Yan, at sa banta lang mga kaabos. Ganda ng hangin mga kaabos. Yan. Medyo matagal-tanggal ang mainit ka sa bahay. Pero ang problema mo mga kaabos hindi matanggal. Isa lang ang problema natin mga kaabos kwarta. Yan talaga lahat na tao mga kaabos. Kahit saan ka magpunta, mawala lang yan sa isipan mo kapag ang tao patay na. Pero habang buhay pa ang tao mga kaabos, walang ibang problema kwarta. Yun lang. Tapos alam ba ninyo mga kaabos, ang kwarta, hindi nagsasawa ang mga tao. Hindi na nga kayang ubusin ang kwarta ng ipon. Mangwarta pa talaga sa mga kaabos.
Ewan ko ba? Bakit ganun? Wala nga. Kwarta talaga ang problema sa tao mga kabos. Kahit bilyonaryo na, mangwarta pa rin. Maglupig pa rin sa mga pobre. Kaya mga pobre ang tao mga kabos. Pobre, lalong na pobre. Yan lang. Ay naku. Kasi walang inasahan nga buwan-buwan may darating nga kwarta sa kanila. Ang mga mayaman, kahit magsiting prete yan, kaliwat kanan, hanggang talampakan, hanggang ulo, may babae. Dahil maraming kwarta, milyonaryo. Kita mo sa ating mga kabos, mga mayaman, kahit ang edad ng 80, marami pa rin babae. Marami pa rin mga babae mga kabos. Mga vlogger, yan ang makakatulong. Ay nako, pero hindi nakatulong sa mga pobre nga, tagpo kayong pobre. Wala natin na minsan hindi makakain sa loob ng isang araw. Marami yan sa ating mga kabos. Tapos, alam mo, ang nakakatulong mga kabos, mga vlogger, sila ang nakadiscovery. Tapos yung nagtatrabaho katulad natin dito sa ibang bansa, yun ang nagsusuporta sa mga vlogger. Magpadala ng $50, $100. Sponsor. Tawag lang sa sponsor. Yun mga kabos. Pero nunca nga mga politiko nagbibigyan ganyan mga kabos. Iba ko sa mga vlogger mga kabos. Sa hanap ng matulungan. Ang Pilipin ako sa mga taong tumutulong kapwa natin mga bigyan ng $100 napadala sa Pilipinas sa mga vlogger, ang mga vlogger nga, mga charity vlogger yun, tulong sila. Kaya ang mga pobre tayo mga kaabos, umiiyak ko minsan halos lumuluhod sa harapan ng vlogger magpasalamat. Salamat number 1 sa kanilang mga vlogger kasi sila ang nakakontak sa mga sponsor. Yun. Maganda mga kaabos, mga vlogger. Saludo ako sa mga vlogger nga. Yung charity. Hoy! Uy, nandiyan ka pala. Sa mga kaabos, mababa ng mga bahay, mababa. Sa bandang taas. Hindi pa nga tayo punta doon sa taas. Dito lang tayo sa... Bali, Doon sa taas mga kaabos. tatlo pa doon. Ang kalye pa sa taas. Ng train, pero doon mga upuan. Papanit din kami mga kaabos. Mas lalo yung maganda. Dito tayo sa saas. Uy, dito mo kami. Pasel. Yung magnesium. Kasama yung sa trabaho sa restaurant sa pamangking ko, ni Ruel Tabarisis. Kasi sa aso niya. Pino yung matapos. Meron man nakalis ka niya. Naging kasama din niya. Kaya sila na makatubuyan sa istrituhan. Wala, hindi pa rin libat. Tayo, kausap. Pasel lang din yun May aso din, di ba? Oo. Kasi may hawak sa tali. Matapos. May kanya-kanyang aso yan sila matapos. Aming aso. Bilip ko sa mga aso na matapos. Pag magkita-kita sila, hindi nag-aaway. Magharutan lang. Harutan na sila matapos. Hindi katulad sa ating Pilipinas nga. Pag mag-abot, away. Dito mga kapos, mga babait mga aso dito. Isang salita lang sa may-ari. Sulok. Ay, isa ay nagkapaghabol sa train. Nagkapaghabol sa train. Isa. Yung pala inabangan niya. Yun, babalik na yun. Ayan, di ba? Nag-aso yung mga kapos. Mabilas talaga tumakbo mga kapos. Yan ang aso nga pangkarera. Wala nga. Hindi talaga tumataba yun. Sa atin, di ba ano yan? Parang huli. Ayan, ano ba yan? Yan, pwede yung gawing baligday. Tibay yan. Yan. Pwede yung gawing baligday. Walang laman.
Bilis din ito eh. Kasi kahit tanghaling tapat ito makaabos, sobrang init. Maabot ng 37, 38 grados. Pero pag humangin, ay napagkasarap makaabos. Diyos. Sumilong ka lang dito sa maliit na kahoy makaabos. Wala na, malamig na ang katawan mo. Dito sa hangin. Sarap talaga ito makaabos. Sa atin, ako talaga naman. Makina naghawan niya na eh, oh. Nagagaras-garas. Oo, dapat tao. Tignan nila ito, isap-sap na yun, makina yan. Ganyan. Oo. Dapat tao talaga, piniputol yan para magkagaroon ng ganyan. Ano, dapat tanggalin talaga yan. Ano sila? Dito na. Dito na kami makaabos. Baka ano tayo yan? Ano sa yan? Sa exit. Yun, sa trip. Sa baba. Dito na lang tayo. Yan, makaabos na dito kami stasyon. Kami galing sa baba, makaabos. Kita lang kabilang bundok. Kabilang highway. Makaabos. Sarap. Kami dito sa baba, makatapos. Doon kami sa highway, kiraan, ibakat. Makatapos. Sa kawakan. Bahay makatapos, nandiyo sa baba, oh. Para kang gumagamit ng drone dito makaabos. Ito lang mahabang hagdan, day. Dito sa dulo. Doon wala na. Tuputol lang. Oh. Yan. Dito lang. Habang hagdanan. Matapos. Dito na lang tayo. Mawawapa tayo doon. Upuan naman ito kabs. Kapag gusto mo umupo, pahingahan. Ba dito tayo dumaan kanina? Bababa naman tayo doon. Bababa tayo doon. Kasi nahagdanan. Dito naman kami sa kanila dito ang diraan. Bago nito mga makaabos. Kaya na makaabos yung may hardin. Maraming bungang kamatis. Yun ang unang bahay dito. Gusto nito. Ito mga bago nito makaabos. Yan. Yun ang una. Yung ganito. Yung ano pa dito. Hindi pa ito ganito ang tsura makaabos. Wala ito hardin. Walang kalye dito. Hardin ito sa mga taga rito makaabos. Nagawang hardin. Lima na mga gulay. Ngayon, ang ginawa sa gobyerno dito, pinatag. Dinalahan dito ng bulldozer saka ano, yun, pinatag. Pinuna ang mga kalye bago nagpatay ng bahay ang gobyerno. Bininta sa mga tao ng bahay. Bago na ito. Dito na ngayon nangyari makaabos. Dati, wala. Kakahoyan dito makaabos. Dati, yung makahoy. Yan dito ang dati. Tagal na tayo eh. Wala na. Sa tagal namin panahon dito mga kaabos, 30 anyos. Kaya alam namin dito, yung mga bago, mga kaabos, ano nandun sa Las Arenas nakatira mga Pilipino, hindi nakapasyal dito. Ito, ang lugar dito. Hindi nila alam dito. Tayo pa nga pinagkakawalan na baguhan. Kaya kapag kami magkarating doon sa Las Arenas mga kaabos, kami tuloy ang baguhan sa tingin nila.
Sa'yo, baguhan ito ah. Ano lang sila eh. Kami daw. Ay, naku. Atid ko nga mga kaabos. Kasi 40 anyos na nga dito eh. Mga anak namin mga kaabos. Tumanda na dito. Bata pa yan. Lalo na sa hotel. Ay, mga bunso namin. Pa lang dito, hour na eh. Kaya, wala pa lang 10 edad, nandito na si Otel, mga kaabos. Kilala na yung anak namin, si Otel. Oh. Dito lumaki. Pero hindi kami nag-ano, dito na nag-asawa. Ay, naku, mga kaabos. Dito na rin tumanda kasi kinuha namin lahat sila eh. Wala kami iniwan sa Pilipinas. Ang edad ni Mrs. Kaabos dito lang 1 taon. Initis niya lahat ng anak niya. Hindi sa mapalagay ng buwanan namin ng mga anak namin. Wala siya. Initis niya lahat. Inipunan talaga namin mga Kaabos. Hindi kami nangutang. Hindi kami nangutang eh. Pamasahe sa mga anak namin eh. Talaga ipon talaga namin dalawang mag-asawa. Ipon na. Ay, kaya napitisyon namin lahat sila mga Kaabos. Bukihan kami. So, kaipon kami. Pumasok kami sa aksa. Hindi, ano ha? Hindi, bibika aksa. Siguros. Maraming klase ang aksa siguros mga Kaabos. Mayroong pagdating ng 4 na taon, 6 na taon, 8 taon, pwede mo kubrahan ang ano mo, kwarta mo. Negosyo kasi nila yung makabos. Puhunan ka ng kwarta, malaki ang mabalik sa iyo. Pero iba, parang bulsa ba, natawag na dito. Ang iba kasi makabos hindi nakaintindi. Hindi nakaintindi, kaya pumasok na sa aksa. Pagdating ng 1 taon na higit, kinukuha na nilang ano na, kwarta nila. Itong bagong party mga Kaabos, hindi pa binuksan.